Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Darwin na nabibilang sa isang pamilya ng mangangaso. Sa kabila ng kabutihan niya, kailanman ay hindi siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang ama at nakababatang kapatid. Hanggang isang napakalaking baboy ramo ang sinubukan nilang tugisin na isa palang awok. Nagawang patayin ni Darwin ang awok, pero nais akuin ng kanyang kapatid ang pagpaslang na yon ni Darwin sa awok. Nang hindi pumayag si Darwin, ay pinagtangkaan siyang patayin ng sarili niyang kapatid. Magagawa bang makabangon ni Darwin sa sunod-sunod na dagok sa kanyang buhay? At anong katotohanan ang kanyang matutuklasan tungkol sa kanyang pagkatao? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tatay, tignan mo! Napakalaking bayawak! Sigurado ko na malaman yun at napakasarap ng karne nun. O ano ba? Pwede bang itiko mo muna ang bibig mo? Alam mo namang hindi pwede ang maingay kapag ganitong nasa gitna tayo ng pangangaso. Ikaw ang tumahimik, Darwin. Palibasa, mas mahusay na mangangaso sa iyo ang kapatid mo. Alisin mo ang inggit sa katawan mo. Hehe, buti nga sa'yo, kuya. Masyado ka kasing nagmamagaling palagi eh. Pwede bang kumalma ka lang dyan? Alam ko ang ginagawa ko. Ang mabuti pa, Arthur, ay pakitaan mo to si Darwin ng husay mo. Ikaw na ang humuli sa bayawak na yon. Sige na. Sige, tay. Sisiguraduhin kong bubula ang bibig ni kuya sa inggit. Dahil sigurado akong mahuhuli ko ang bayawak na yon. Kasama ng binatang si Darwin ng gabing yun sa gubat, ang kanyang ama na si Mang Fernan at ang mas nakababata niyang kapatid na si Arthur. Sila ay pamilya ng mga mangangaso. Yun ang kanilang ikinabubuhay dahil ang mga hayop na kanilang nahuhuli ay ibinibenta nila sa palengke. Bata pa lang si Darwin nang mamatay ang kanyang ina dahil sa panganganak kay Arthur. Buong buhay niya ay hindi niya naramdaman na kabilang siya sa pamilyang yun dahil palaging ipinaparamdam ni Fernan na si Arthur ang paborito nitong anak. Sa kabila ng napakaraming kapalpakan ni Arthur sa buhay, ay ito pa rin ang palaging pinapaboran ni Mang Fernan. Inisip na lang ni Darwin na dahil sa bunsong anak si Arthur, kaya ito ang mas paborito ng kanilang ama. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumilos si Arthur. Lumabas na yon ng pinagtataguan nila, dala ang isang sibat. Arthur, gawin mo yung itinuro ko sa'yo. Kasintayin mo ng mabuti yung bayawak. Ilagay mo sa iyong pulso ang puwersa bago mo pakawalan ng sibat. Saka dahan-dahan ka sa paglalakad. Huwag kang masyadong lumapit sa kanya. Tumahimik ka nga dyan, Darwin. Hayaan mo ang kapatid mo sa diskarte niya. Nagmamarunong ka na naman eh. Maraang lumapit si Arthur sa bayawak na nasa ibabaw ng malapad na bato. Pero dahil sa walang ingat sa paghakbang si Arthur, ay umalis na ang bayawak. Sibatin mo na siya, anak! Bilisan mo, baka makatakas! Pinakawalan ni Arthur ang sibat, ngunit hindi yun tinamaan. Tumayo si Darwin at inasinta niya ng kanyang pana ang tumatakbong bayawak. Nang pakawalan niya ang palaso, ay tinamaan nun ang bayawak. Mabilis na tumakbo si Arthur
upang kunin ang bayawak. Lumapit yun sa kanila at isinilid ang bayawak sa sako. Napakahusay mo talaga, Arthur. Biruin mo. Nagawa mo pang mahuli ang bayawak kahit patakas na. Pero tay, ako po nakahuli sa bayawak. Ako po ang pumana sa bayawak. Ikaw nga ang pumana, pero ako ang nakahuli. Magkaiba yun, kuya. Kung hindi agad ako tumakbo ay malamang nakatakas na yung bayawak matapos mong panain. Tama si Arthur, Darwin. Hindi sapat na tinamaan lang ng palaso mo ang bayawak dahil hindi naman yun namatay. Tanggapin mo na lang na mas may utak sa'yo si Arthur. Mabilis ang utak ng anak kong ito. Alam niyang gagawin sa iba't ibang sitwasyon. Hindi na nagsalita pa si Darwin dahil alam niya na kahit na anong sabihin niya ay si Arthur pa rin ang mas magaling para sa kanilang ama. Hindi nais ni Darwin na makipagpaligsahan o maging mas mahusay sa kanyang kapatid. Ang tanging hangad lang niya ay makita ni Fernan na mahusay din siya sa pangangaso. Nais niya na purihin siya nito kahit minsan, pero ang bagay na yon ay tila hanggang pangarap na lamang. Umuwi na sina Darwin sa bahay nila na nakatayo malapit sa kagubatan sa kanilang baryo. Nagtungo na sina Fernan at Arthur sa silid ng mga ito, habang si Darwin ay naglatag ng karton at banig sa sala. Nahiga na siya, pero hindi agad siya dinalaw ng antok. Napakatagal niyang nakatitig sa kisame habang iniisip ang nangyari kanina. Palagi na lang si Arthur ang magaling para kay tatay. Kailan niya kaya makikita na magaling din ako? Ginagawa ko naman ang lahat para ipagmalaki niya ako. Pero kahit na anong gawin ko, ay hindi pa rin sapat para sa kanya. Ipinikit na ni Darwin ang kanyang mga mata. Pinilit niyang matulog kahit may bigat siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng umaga ay dinala na ni Darwin sa palengke ang napakalaking bayawak na nahuli nila sa gubat noong nakaraang gabi. Pinagkaguluhan yun ng mga tao dahil sa laki ng sukat nun. Marami ang nagtanong kung paano nila nahuli ang bayawak at nagmamalaking sumagot si Mang Fernan. Bakit nagtatanong pa kayo kung paano namin nahuli ang napakalaking bayawak na ito? Dapat ay alam nyo nang ang aking bunsong anak na si Arthur ang nakahuli nito. Ginamit niya ang galing niya sa pangangaso gamit ang kanyang sibat. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi namin mahuhuli ang bayawak na to. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng anak na kagaya ni Arthur. Tay, baka gusto niyong sabihin sa mga tao na ako ang pumana sa bayawak, kaya madali yung nahuli ni Arthur. Manahimik ka dyan. Sa susunod, ay hindi na kita isasama dito sa palengke dahil kung ano-anong kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo. Pero hindi naman po yung kasinungalingan, tay. Kung hindi po dahil sa akin, ay hindi mahuhuli ni Arthur yung bayawak. Ipagpipilitan mo pa rin ba na ikaw ang dahilan kung bakit nahuli ng bunso ko ang bayawak na to? Huwag mo kong sagarin, Darwin. Kilala mo ko kapag nagalit. Tumahimik na si Darwin sa sinabing yon ni Mang Fernan. Napayuko na lamang siya habang pinupuri ng mga tao si Arthur. Alam niya na dapat ay para sa kanya ang mga papuri na yun. Ngunit tinanggap na lang niya ang katotohanang kahit kailan ay hindi siya ipagmamalaki ng kanyang ama. Naibenta ni Mang Fernan ang napakalaking bayawak sa malaki-laking halaga. Pag-uwi nila sa bahay, ay inabutan nito ng pera si Arthur mula sa kanilang napagbentahan. O bunso, para sa iyo yan ha. Malaki ang parte mo dahil ikaw ang nakahuli sa bayawak. Salamat, tay. Mukhang mapapabilis ang pag-iipon ko nito. Mabibili ko na rin yung sapatos na nakita ko sa bayan.
Tay, yung parte ko po, nasan? Ay, wala ka munang makukuha ang parte sa ngayon. Marami tayong kailangang bilhin dito sa bahay eh. Po, pero bakit po, Tay? Gaya po ni Arthur nag-iipon din naman po ako eh. At para sa naman ng pag-iipon mo, Aber? Para po makabalik po ako sa pag-aaral. Huwag ka nang bumalik sa pag-aaral. Pangangaso ikinabubuhay natin at hindi mo na kailangan mag-aral sa ganitong trabaho. Importante pong edukasyon sa isang tao, Tay. Saka kung wala akong makukuhang parte, dapat ganun din po si Arthur. Parehas lang naman po kaming may ambag sa paghuli sa bayawak na naibenta natin ngayon Alam niyo po sa sarili niyo na kung hindi ko po pinana yung bayawak ay hindi po mahuhuli ni Arthur yon. Isa pa, mas importante po ba sa inyo ang pag-iipon ni Arthur para makabili siya ng sapatos kaysa sa pag-aaral ko? Hindi lang po para sa sarili ko to. Kaya gusto ko makapagtapos ng kolehiyo. Para rin po yun sa ating lahat. Dahil kapag nakapagtapos na po ako, ay magkakaroon na ako ng maayos sa trabaho. Hindi na po natin kailangan mga susagubat gabi-gabi. Tay, grabe naman po si kuya sa mga sinabi niya. Hindi ba niya alam na napakatagal ko nang gustong bili ng sapatos na yon? Sige kuya, ibibigay ko na lang sa iyo mga naiipon kong pera para dyan sa pag-aaral mo. Ako na lang ang magsasakripisyo. O yan. Tignan mo ang ginawa mo, Darwin. Pinapaiyak mo ang kapatid mo eh. Hindi mo ba nakikita na handa siyang magsakripisyo para sa gusto mo? Gayahin mo si Arthur at hindi puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Para po sa ating lahat kaya gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. At hindi ka rin ba marunong umintindi ha? Hindi mo na kailangan mag-aral dahil tayo ay mga mangangaso. Hindi ako papayag na mawala ito sa ating dugo. Kaya tigilan mo na yung kaibangan mo sa pangarap mo makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto mong huwag na tayong mangaso. Alam mo, ang mabuti pa ay lutuin mo na lang yung manok na binili ko sa palengke at para makakain na tayo ng tanghalian. Sige na, bilisan mo. Umalis si Mang Fernan. Matapos nito yung sabihin, kaya naiwan sina Darwin at Arthur sa kanilang bahay. Nang sandaling yun, ay tila naubos na ang pag-asa ni Darwin na makakapagtapos pa siya ng pag-aaral. Pangarap niya kasi ang maging inhinyero at totoo ang sinabi niya na nais niyang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya siya nangangarap ng ganun. Ngunit kahit anong ganda ng kanyang hangarin, ay hindi pa rin yun nakikita ng tatay nila. Para rito, lahat ng ginagawa niya at nais gawin ay walang katuturan. Sinunod na lamang ni Darwin ang inutos ni Fernan. Hiniwa at hinugasan niya ang manok sa batalan. Dahil walang pangsahog na kasama ang manok, ay naisipan niyang i-adobo na lamang yun. Binantayan ni Darwin ang kanyang niluluto habang patuloy niyang iniisip kung kailan magbabago ang trato ng tatay niya sa kanya. Paulit-ulit din niyang tinatanong sa kanyang sarili kung bakit ganun siya kung itrato. Gayong parehas lang naman silang anak nito ni Arthur. Hindi niya nais maging paboritong anak. Ang gusto niya ay maging pantay ang tingin ni Mang Fernan sa kanilang magkapatid. Maya-maya pa ay lumapit si Arthur kay Darwin. Anong niluluto mo, kuya? Adobong manok. Pwede ko na ba tikman? O sige, ikaw ang bahala. Kumuha ng kutsara si Arthur at tinikman nito ang sabaw ng adobong manok. O ano, kumusta lasa? Parang matabang sa panlasa ko, kuya eh. Naparami yata ang lagay mo ng tubig eh. Ha? Matabang, sigurado ka ba? Nantikman ko yung kanina tama lang ang lasa niya na. Ikaw ang bahala. Kapag hindi yan nagustuhan ni tatay, huwag mo akong sisisihin ha. Ang mabuti pa ay ako na maglalagay ng asin kasi alam ko ang panlasa ni tatay. Dahil naisip ni Darwin na nagsasabi naman ng totoo si Arthur dahil kakain din ito ng niluluto niyang adobo, ay hinayaan na niya itong dagdagan ng asin ang niluluto niya.
Nang dumating na si Mang Fernan, ay naghain na si Darwin. Inilagay niya sa gitna ng lamesa ang isang mangkok ng umuusok na adobong manok. Oh, bakit naman adobo pa ang niluto mo, Darwin? Gusto ko ng sabaw eh. Ginawa mo siya ng tinulay ang manok. Tay, wala po kasi kayong iniwang pang sahog eh. Eh di sana nagsabi ka bago ako umalis. Saka, hindi niyo po sinabi sa akin na tinola po pala ang gusto niyong ulam. Ay nako, sa susunod, magtatanong ka. Hindi ka talaga nag-iisip eh. Bira ka ng bira eh. Tay, wag na po kayo magalit kay Kuya Darwin. Ang importante po, meron po tayong ulam. Hindi po ba ang turo nyo wag magbabangayan sa harap ng grasya? Saka sigurado po ako na masarap yan. Tignan nyo po ang lapot ng sabaw. Hindi ba ganyan ang gusto nyong adobo? Tama ka, Bunso. Mabuti ka pa at kaya mo akong pakalmahin. Yang kuya mo, walang silbi. Sumandok na ng kanin si Mang Fernan. Kumuha ito ng ilang piraso ng manok at naglagay ng sabaw sa kanin. Nang sumubo na si Mang Fernan, ay nagulat si Darwin nang biglang iniluwa nito ang pagkain. Bakit po, Tay? May problema po ba? Talaga bang marunong ka magluto ng adobo, Darwin? Adobo ba to o bagong? Bakit sobrang alat? Hindi muna sumagot si Darwin. Tinikman muna niya ang adobo at nalaman niyang sobrang alat nga ng lasa nun. Gusto mo bang mamatay tayo sa sakit sa bato, ha? Pero kasi, ang sabi po ni Arthur kanina, matabang daw. Kaya nilagyan po niya ng asin. Hala kuya, huwag ka magsinungaling ha. Wala akong kinalaman dyan. Saka kailan ba ako nakialam kapag nagluluto ka? Kanina lang, Arthur. Sabihin mo kay tatay ang totoo. Tay, maniwala ka po sa akin. Nakahiga lang po ako kanina ba nagluluto si kuya Ikaw, Darwin, ha? Huwag mo nang isisi sa kapatid mo ang kapalpakan mo. Palpak ka na nga sa pangangaso, pati ba naman sa pagluluto? Anak ng tutsa, oo. Sinayang mo lang yung manok na binili ko eh. Hindi mo ba alam na mahal na ang kilo ng manok ngayon? Tay, gagawin ko na lang po ng paraan. Lalagyan ko na lang po ulit ng tubig at papakuluin para mabawasan po ang alat. Hindi na. Sa karinderya na lang ni Aling Cho na kami kakain ni Arthur. At ikaw, ubusin mo ang napakaalat na adobong yan. Total, ikaw naman na nagluto niyan eh. Tara na, Arthur. Magkasamang umalis sina Mang Fernan at Arthur. Naiwan si Darwin. Nabagsak ang balikat. Hindi niya naiwasang sisihin ang sarili dahil sa nangyari. Hindi dapat siya naniwala kay Arthur na kailangan pandagdagan ng asin ang adobong manok na niluluto niya. Dapat ay alam na niya na puro kapalpakan ang nagagawa ng kanyang kapatid. Nangako siya sa sarili na sa susunod ay hindi na siya makikinig sa mga sasabihin ni Arthur upang hindi na maulit ang ganong pangyayari. Kinagabihan ay naghanda na si Darwin para sa pangangaso nila sa gubat. Siniguro niyang matulis ang lahat ng kanyang palaso. Paglabas niya ng bahay ay naabutan niya sina Mang Fernan at Arthur na nag-uusap sa labas. Sabay na napatingin ng dalawa sa kanya. Aalis na po ba tayo, Tay? Oo, aalis na kami ni Arthur. Teka, anong ginagawa mo? Bakit dala mo yung pana mo? Hindi po ba ito po ang ginagamit ko sa pangangaso? Alam ko, pero hindi ka muna sasama sa amin ngayon sa pangangaso. Ha? Bakit po? Naiinis pa rin ako sa niluto mong adobo kanina. Baka maapektuhan pa ang huli namin ngayong gabi kapag nakita ko yung pagmumukha mo doon sa gubat. Dito ka nila sa bahay at kami na lang ni Arthur ang mangangaso. Kung yan po ang gusto nyo, wala naman pong problema. Tara na, Tay. Maganda ang pakiramdam ko, nagja-jackpot tayo ngayong gabi kasi tayong dalawa lang ang magkasama sa pangangaso Tara na po! Masayang umalis ang dalawa habang si Darwin ay malungkot na pinanood
ang papalayong sina Fernan at Arthur. Hindi ako papayag na dito lang ako sa bahay ngayong gabi. Kung kinakailangan na mangaso ako ng mag-isa para maipakita kay tatay na kaya ko ring maging mahusay na mangangaso, ay gagawin ko. Hinintay ni Darwin na makalayo ang dalawa bago siya naglakad patungo sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na si Darwin sa loob ng kagubatan. Marahan siyang naglakad habang hawak ang kanyang pana at palaso. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at langit-ngit ng mga daon sa ilalim ng kanyang paa. Hindi niya alam kung nasaan sina Mang Fernan at Arthur, pero sigurado siyang nasa paligid lamang ang dalawa. Sana makahuli ako ng kahit na anong hayop ngayong gabi para naman matuwa si tatay sa akin. Maya-maya ay narinig niya ang mahina at mabigat na yabag mula sa kanang bahagi ng gubat. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng puno at doon niya nakita ang isang baboy ramo na nagkakalkal sa lupa. Huminga ng malalim si Darwin at inasinta niya ang baboy ramo gamit ang kanyang pana. Nang masiguro niya na hindi aalis ang baboy ramo sa kinatatayuan nun, ay sa kanya pinakawalan ang palaso. Tumama yon sa katawan ng hayop. Nagwala ito saglit, pero kalaunan ay bumagsak din sa lupa. Lumapit si Darwin sa hayop habang may bahagyang ngiti sa muka. Binuhat niya ang buhay pang baboy ramo at isinampay niya yun sa balikat. Saka siya naglakad pabalik sa kanilang bahay. Hinintay ni Darwin ang pagbabalik nina Fernan at Arthur. Umasa siya na gaya niya ay may dala ring huli ang mga yon mula sa pangangaso. Ngunit nang dumating ang dalawa, ay tanging ang mga gamit ng mga ito sa pangangaso ang dala ng mga yon. Malas! Napakamalas talaga ng gabing ito. Masyado nang mailap ang mga hayop sa gubat ngayon. Ibig po bang sabihin wala po kayo nahuli? O bakit? May nakita ka bang may huli kami? Nakita mo nang wala. Nagtatanong ka pa. Paano na tayo dito bukas? Wala tayong may ibibenta sa palengke. Tay, ako po. May nahuli po akong baboy ramo sa gubat. Itinali ko po siya sa likod ng ating bahay. Kuya naman huwag kang magpatawa. Paano ka naman makakahuli nandito ka lang sa bahay? Ang totoo niyan, Arthur Sumunod ako sa inyo sa gubat at nangaso ako ng mag-isa. Sige, tingnan nyo. Pumunta kayo sa likod ng bahay para maniwala kayo sa akin. May pagdududang nagkatinginan sina Mang Fernan at Arthur. Ngunit sa huli ay sumunod pa rin ang dalawa kay Darwin sa likod ng kanilang bahay. Natigilan ang mga yon nang makita ang nakataling baboy ramo. Buhay pa yon, pero nanghihina na. Talaga bang ikaw ang nakahuli niyan, Darwin? Baka nagsisinungaling ka lang, ha? Nagsasabi po ako ng totoo, Tay. Tignan niyo po at nasa katawan pa rin niya po ang isa sa aking mga palaso. Pero napakapayat naman ang nahuli mo. Mas mabuti na po yung kaysa sa wala, di ba? Tay, parang sinabi ni Kuya na mas magaling pa siya sa atin kasi wala tayong nahuli ngayong gabi tapos siya meron. Aba, masyado ka naman yatang mayabang, Darwin. Hindi porket wala kami nahuli at ikaw ay meron, mas magaling ka na sa amin. Hindi po yun ang ibig ko sabihin sa inyo, Tay. Ang ibig ko po sabihin ay mas mabuti na po kahit payat kaysa po wala. Kahit paano po meron tayong may ibibenta sa palengke bukas, di ba? Parehas lang yun. Mayabang ka pa rin. Napayuko na lang si Darwin dahil bigo siya sa gusto niyang mangyari. Hindi man lang natuwa kahit konti ang tatay niya sa kanyang huli. Ang mabuti pa, ikulong na lang natin muna yung baboy ramo sa kulungan ng manok. Total, wala naman mga manok dun Para kasing makakawala siya dyan sa pagkakatali ni Kuya Tama ka. Mabuti ka pa, Arthur, at nag-iisip ka. Itong kuya mo, basta na lang may mahuli pero hindi pinagbubuti ang kasiguruhan na hindi makakatakas ang huli niya habang tayo ay tulog.
Hindi na po natin kailangan ikulong yan sa kulungan ng manok. Maigpit po ang pagkakatali ko sa kanya. Isa pa, marupok na po ang kulungan ng mga manok. Mas malaki po ang posibilidad na makawala siya roon. Tay, parang sinasabi po ni Kuya Darwin na walang kwenta ang Swiss chong ko. Ayoko lang naman makawala ang baboy Ramon na nahuli niya kasi mukhang hindi talaga matibay ang taling ginamit niya eh. Nagmamalasakit lang naman po ako eh. Ikaw ang hilig mo talagang pasamain ang loob ng kapatid mo, Darwin. Sundin mo na lang ang sinabi niya at mas magandang ideyang yon. Tulungan mo ang kuya mo at ako ay magpapahinga na. Pumasok na si Fernan sa loob ng kanilang bahay. Duda pa rin si Darwin sa gustong gawin ni Arthur, kaya hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Nang kumilos na si Arthur para alisin sa pagkakatali ang baboy Ramo, ay wala siyang nagawa kundi ang tulungan ito. Matapos nilang mailigay sa kulungan ng manok ang baboy Ramo, ay sabay na silang nagtungo sa loob ng bahay upang matulog. Kinabukasan ng umaga, nagising si Darwin dahil sa malakas na pagsigaw ni Arthur mula sa labas ng kanilang bahay. Tay! Tay! Wala na po yung baboy Ramo! Nang marinig yun ni Darwin, ay agad siyang lumabas. Pagdating niya sa likod ng bahay, ay nagulantang siya dahil totoo ang sinabi ni Arthur. Wasak na ang kulungan at wala na roon ang baboy Ramo na nahuli niya. Hindi nagtagal ay dumating na si Mang Fernan at maging ito ay nagulat sa kanyang nakita. Anong nangyari? Bakit wala na yung baboy Ramo? Hindi ko po alam, Tay. Pagdating ko rito ganyan na po yung kulungan eh. Sabi ko naman po kasi sa inyo kagabi na itali na lang natin yung baboy Ramo eh. Talaga po makakawala siya dyan kasi marupok na nga po yung kulungan. Dapat po kasi ay hindi na po kayo nakinig sa sinabi ni Arthur, Tay. Hala, bakit akong sinisisi mo, Kuya? Hindi ko may isip na ikulong yung baboy Ramo kung nakita ko na matibay yung tali na ginamit mo para itali yun. Matibay yun, Arthur. Ilang beses ko nang ginamit yun sa pagtatali sa nahuhuli natin. Pero wala pang nakakawala. Tama na, tama na. Huwag mong sisihin na kapatid mo. Wala na tayong magagawa kung nakawala ang baboy Ramo na yon. Isa pa, napakapayat ng baboy Ramo na nahuli mo. Hindi natin yung maibibenta ng malaki. Ang mga ganung bagay ay hindi pinanghihinayangan. Pero ano pong ibibenta natin sa palengke ngayon, Tay? Di wala. Ay nako, napakamalas naman ang araw na to. Paniguradong magtutuloy-tuloy itong mamayang gabi, Arthur. Alam mo, mabuti pa, Arthur. Huwag muna tayong mga sumamayang gabi. Bukas na lang ng gabi tayo mga so. Ang mabuti pa ay mag-almusal na tayo. Darwin, bumili ka nga ng pandesal at itlog. Bilisan mo at nagugutom na si Arthur. Labis na nanghihinayang si Darwin sa pagkawala ng nahuli niyang baboy Ramo. Yung kasi, ang kauna-unahang nahuli niya sa pangangaso na hindi niya kasama ang kanyang tatay at kapatid. At alam niya rin na kung si Arthur ang nakahuli nun, ay ipagmamalaki pa rin ito ng tatay niya kahit ubod ng payat ang baboy Ramo na yon. Maghapon na walang imik si Darwin. Naisip niya na mas makabubuti kung iiwas muna siya kay Arthur dahil tila gumagawa talaga ito ng paraan upang mapagalitan siya ng kanilang ama. Habang nakaupo si Darwin sa labas ng bahay, ay lumapit sa kanya si Fernan. Oy Darwin, magwalis ka nga ng paligid. Nakita mo na napakaraming dahon ng mangga sa paligid hindi ka pa magkusa. Kilos na, ipunin mo rin sa ilalim ng puno ng mangga sa likod para mapausukan yung puno na yon. Tay, ako na lang po ang gagawa ng inuutos mo kay Kuya. Wala naman po akong ginagawa eh. O nakita mo na, napakasipag naman ang bunso ko. Tignan mo kapatid mo Darwin. Mas bata pa yan sa'yo pero mas masipag pa sa'yo. Hindi ba ikaw ang panganay? Dapat ay ikaw ang gawin niyang ehemplo. Pero baliktad ang nangyayari sa inyo Gagawin ko naman po ang inuutos niyo pero inunahan lang po ako ni Arthur Gagawin. Nakaupo ka pa rin dyan Tignan mo,
at kinuha na kagad ng kapatid mo ang walis. Magsaing ka na lang para matuwa ako sa'yo. Pwisit. Tumayo na si Darwin at pumasok sa bahay upang sundin ang utos ni Mang Fernan. Habang hinuhugasan niya ang bigas sa batalan, ay nakita niya si Arthur na nagwawalis sa likod ng bahay. Nakakainggit ka, Arthur. May gawin ka man o wala, ikaw pa rin na magaling sa paningin ni tatay. Samantalang ako, kahit anong gawin ko, ay lahat mali sa paningin niya. Kung ako kaya ang naging bunso, ganito pa rin kaya ako itatrato ni tatay? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Darwin. Sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Humiling siya na sana ay dumating ang araw na magiging pantay na ang tingin ni Fernan sa kanila, di Arthur. Ngunit tila bago yun mangyari, ay kailangan muna niyang may maraming mapatunayan sa kanilang ama. Habang nakasalang ang sinaing, ay napansin ni Darwin ang napakalaking liwanag sa likod ng bahay. Nagmamadali siyang nagtungo roon at nagimbal siya nang makita na napakalaki ng apoy sa sinisigaan ng mga tuyong dahon ni Arthur. Nakatayo lang si Arthur at tila nagulat yon, kaya hindi makagalaw. Natakot si Darwin. Alam niya na kung papabayaan niya ang apoy, ay maaari yung gumapang hanggang sa bahay nila. Nilapitan ni Darwin si Arthur at niyugyug niya ito. Natauhan ito sa ginawa niya. Tulungan mo ako! Kumuha tayo ng tubig! Oo, kuya! Nagtungo si Darwin sa banyo at kinuha niya ang isang timba ng tubig. Pagbalik niya sa likod ng bahay, ay may hawak na bote ng malaking soft drink si Arthur. Nanlaki ang mga mata ni Darwin dahil kerosene ang laman nun. Biglang isinaboy ni Arthur ang laman ng bote sa apoy, kaya mas lalo yung lumaki. Napasigaw sa gulat si Arthur. Nabitiwan nito ang bote at tumapon sa lupa ang laman nun. Mabilis na gumapang doon ang apoy at ilang dangkal na lamang ang layo ng apoy sa bahay nila. Pinilit ni Darwin na maging kalmado sa kabila ng nakakatakot na nangyayari. Ibinuhos niya ang tubig na nasa timba sa apoy na gumagapang na papunta sa bahay nila. Bumalik siya sa banyo upang sumalok ng tubig sa drum at ibinuhos niya muli yun sa apoy. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyan ng naapula ang apoy na muntik ng sunugin ang kanilang bahay. Doon na dumating si Mang Fernan na hindi makapaniwala sa nakita. Ano nangyari rito? Muntik na po masunog ang bahay natin, tay. Nagsisiga po kasi dito si Arthur tapos masyado po lumaki ang apoy. Sa sobrang taranta po ni Arthur, ay kerosene po naisabo niya sa apoy. Imbis na po tubig, kaya mas lalo po lumaki ang apoy. Mabuti na lang po at nasabuyan ko kagad ng tubig. Kundi wala na po tayong bahay. Pero tay, hindi ko naman po alam na kerosene yung laman ng bote. Akala ko talaga tubig eh. Hindi muna nagsalita si Mang Fernan, pero bakas sa mukha nito ang galit. Nagpalipat-lipat ang tingin nito kina Darwin at Arthur. Ikaw ang mas nakakatanda, Darwin. Kaya dapat ay ginagabayan mo ang kapatid mo habang nagsisigasa. Ano po sabi niyo? Hindi na po bata si Arthur, tay, para gabayan ko pa. May isip na po siya sa kung anong dapat niyang gawin. Kahit na, hindi naman talaga si Arthur ang magsisiga, di ba? Ikaw ang inutusan ko, pero hindi ka kagad sumunod eh. Kaya si Arthur ang gumawa ng gawain na dapat ay ikaw sana ang gagawa. Kung kumilos ka sana kagad, malamang hindi ito mangyayari. Tama ka, tay. Ano naman po malay ko sa pagsisiga, di ba? Eh si kuya naman talaga ang gumagawa niyan eh. Hindi makapaniwalang tinignan ni Darwin sina Mang Fernan at Arthur. Alam niya na kapag may kasalanan si Arthur, ay palaging nahuhulog ang sisi sa kanya. Ngunit iba ang naramdaman niya sa pagkakataon na yon. Imbis kasi na magpasalamat ang dalawa sa pagpatay niya sa apoy,
ay naghanap pa talaga ng paraan ng mga ito para siya ay pagalitan. Naniniwala po ako na hindi ko kasalanan na nangyari, kundi kasalanan yun ni Arthur. Nasa ustong pag-iisip na po siya, Tay. Kung isa siyang batay, maiintindihan ko pa siya. Pero malaki na po siya. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit sa akin kayo nagagalit. Hindi na hinintay ni Darwin na makapagsalita ang dalawa at umalis na siya. Naglakad-lakad muna siya dahil nais niyang huminga at maglabas ng sama ng loob. Nagtungo si Darwin sa gubat. Pinigilan niya ang kanyang mga luha. Sobrang sama ng loob niya dahil kahit anong gawin niya ay siya pa rin ang mali sa mata ng kanilang tatay. Parang nais niya nang mawalan ng pag-asa na darating pa ang araw na magiging pantay ang tingin ni Mang Fernan sa kanila ng kapatid niyang si Arthur. Sa paglalakad ni Darwin sa gubat, ay isang matandang babae ang kanyang nakasalubong. May pasanyong mga panggatong na kahoy sa balikat nito. Bahagyang nakakuba ang matanda at halatang hirap na hirap yun. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan at mag-alok ng tulong sa matanda. Naku, Lola, tulungan ko na po kayo sa pagbubuhat niyan. Ako na po magdadala ng mga panggatong nyo. Sigurado ka ba? Abay, nakakahiya naman sa iyo. Okay lang po. Wala naman po akong ginagawa eh. Akin na po. O sige, hindi ko natatanggihan ang alok mo. At talagang ako'y nabibigatan na sa mga panggatong na ito. Kinuha ni Darwin ang mga panggatong mula sa matanda at siya na ang nagpasan nun sa kanyang balikat. Sumunod siya sa matanda. Mahigit kalahating oras din silang naglakad bago nila narating ang maliit nitong kubo. Sa gitna ng gubat, noon lang nalaman ni Darwin na meron palang nakatira sa gubat sa baryo nila. Inilapag niya ang mga kahoy sa harapan ng kubo ng matanda. Maraming salamat sa iyo, Otoy. Minsan talaga ako makakita na mabait at matulungin na kagaya mo. Wala po yun, Lola. Ganito po talaga ako eh. Malambot po kasi ang puso ko sa matatanda. Pero bakit po sa malayo po kayo naghahanap ng panggatong? Nahihirapan po tuloy kayo sa layo na kailangan yung lakarin. Wala na kasi ako makitang panggatong malapit dito sa aking bahay. Isa pa, paraan ko yon para kahit papano ay makapag-ehersisyo ko. Alam mo na, matanda na ako. At baka kapag hindi ako gumalaw-galaw baka manigas ang buong katawan ko. Sa bagay, tama po kayo, Lola. Pero, Lola, ang tagal ko na pong nakatira sa baryong to. Ang totoo gabi-gabi kaming nangangaso ng tatay at kapatid ko sa gubat na to. Pero, ngayon ko lang po nalaman na meron palang nakatira dito. Kung mapapansin mo, ay tago ang aking kubo at napapalibutan ito ng malalaking puno. Kaya hindi mo talaga ito makikita kung hindi mo lalapitan. Nakatira ako noon sa baryong malapit sa baryo nyo. Pero pinaalis na ako sa dati kong bahay. Kaya dito na ako nanirahan sa gubat. Siguro ay nasa 2 taon na rin ang nakakalipas. Simula nang piliin kong tumira dito. Kawawa naman po pala kayo. Siguradong nahihirapan kayong manirahan dito na mag-isa. Lalo na po sa edad nyo. Hindi naman gaano. Sanay na akong mag-isa. Saka lahat ng kailangan ko ay nasa paligid ko na. Kaya dito ko piniling manirahan. Napahanga niyo po ako, Lola. Parang kapag tumanda ako, ay hindi ko kayang manirahan sa gubat ng mag-isa. Kailangan mo lang masanay. Oo nga pala. Nabanggit mo na nangangaso kayo sa gubat na to tuwing gabi. Opo, yun po kasi ang kabuhayan namin eh. Ibinibenta po namin sa palengke ang nahuhuli namin. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa aking sasabihin. Pero mag-iingat kayo sa gubat na to. May mga aswang sa gubat na to tuwing kumakagat ang dilim. Ito ang ginawa nilang tahanan. Sadyang may proteksyon ang aking bahay
kaya hindi nila ako nagagalaw dito. Ha? Ganun po ba? Naku, maraming salamat po sa paalala niyo, Lola. Siya nga po pala, mauna na po ako. Baka hinahanap na po ako sa amin eh. O sige, mag-iingat ka at maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa akin. Matipid na ngumiti si Darwin sa matanda bago siya tumalikod upang maglakad palayo. Sa kabila ng paalala ng matanda ay hindi nakaramdam ng takot si Darwin. Sigurado siya na walang katotohanan ang sinabi ng matanda na may aswang sa gubat na yon. Dahil bata pa lang siya ay nangangaso na sila roon, pero kahit isang beses ay hindi man lang sila nakakita ng aswang. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay pumasok na sina Fernan at Arthur sa kwarto ng mga yon, habang si Darwin ay nagligpit ng kanilang pinagkainan. Hinugasan na rin niya ang mga yon dahil alam niya na kapag naabutan yon ng tatay nila bukas ng umaga ay siya rin ang mapapagalitan. Matapos yon ay naupo si Darwin sa tabi ng bintana habang nakatanaw sa labas. Tinotoo ni na Fernan ang sinabi nito na hindi ito mangangaso sa gabing yon dahil pakiramdam nito ay malas ang araw na yon. Pero iba ang pakiramdam ni Darwin. Tila may bumubulong sa kanya na magtungo siya sa gubat upang mangaso. Hindi na nakatiis si Darwin at nagtungo nga siya sa gubat, dala ang kanyang pana at mga palaso. Naglakad siya sa gitna ng kagubatan at umasa na may mahuhuli siyang hayop. Nais niyang patunayan muli sa kanyang ama na kaya niyang mangaso at makahuli kahit mag-isa siya. Ngunit makalipas ang isang oras, ay wala pa rin nakitang kahit na anong hayop si Darwin. Mukhang tama nga si tatay. Malas nga sa araw na to. Dapat pala'y naniwala na lang ako sa kanya. Sayang tuloy ang pagpunta ko rito sa gubat. Ang mabuti pa siguro umuwi na lang ako. Tatalikod na sana si Darwin para tahakin ang daan palabas ng gubat nang may narinig siyang kaluskos sa kung saan. Agad siyang naalerto. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng kaluskos at hindi siya makapaniwala nang makita niya ang isang napakalaking baboy ramo. Halos kasing taas yun ng tao. Meron yung dalawang malalaking pangil na nakalabas pa sa bibig at mga matang pulang-pula na animo ay nagbabagambol ang apoy. Meron yung kinakain na kung ano sa tingin niya ay hayop din dahil meron dugo. Itinutok ni Darwin ang pana niya sa malaking baboy ramo. Pinakawalan niya ang palaso, ngunit hindi yun bumaon sa katawan ng baboy ramo dahil tila kasing tigas ng bato ang balat nun. Biglang lumingon ang baboy ramo sa kinaroroonan ni Darwin. Agad naman siyang nagtago sa likod ng puno. Pigil na pigil ni Darwin ang kanyang paghinga. Labis siyang nagtaka dahil hindi man lang bumaon ng palaso sa baboy ramo na yon. Naghintay ng ilang minuto si Darwin bago siya sumilip sa kanyang pinagtataguan. Nagulat siya dahil wala na roon ang napakalaking baboy ramo. Saan na nagpunta yun? Ang bilis naman niyang nawala. Luminga si Darwin sa paligid sa pag-asang makikita niya uli ang baboy ramo. Ngunit bigo siya. Nagdesisyon na siyang umuwi sa bahay nila at hindi naaalis sa isip niya ang baboy ramo na kanyang nakita. Naisip niya na kung mahuhuli niya yon ay malaki ang kikitain nila sa sandaling maibenta nila yon sa palengke. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal, ay nagdadalawang isip si Darwin kung ipapaalam ba niya kina Mang Fernan at sa kapatid niyang si Arthur ang tungkol sa napakalaking baboy ramo na kanyang nakita. Ngunit nang maalala niya na hindi bumaon ng kanyang palaso sa katawan ng baboy ramo, ay napagtanto niya na hindi niya yon kayang huliin ng mag-isa. Tay, meron po pala akong sasabihin sa inyo. Kagabi po,
Nagpunta po ako sa gubat para mangaso. O tapos ano? Wala ka nahuli. Kung wala ay huwag ka nang magkwento. Wala nga po ako nahuli, Tay, pero meron po ako nakita. Isang napakalaking baboy ramo po. Sa tansya ko po halos kasing laki niyan tao eh. Kagabi lang po ako nakakita ng ganung kalaking baboy ramo, Tay, sa buong buhay ko. Tay, mukhang naglalakad si kuya habang tunog. Malamang po ay panaginip lang po yung baboy ramo na yon. Tama ka dyan, bunso. Kailan pa nagkaroon ng baboy ramo na kasing taas ng tao? Imahinasyon mo lamang yun, Darwin. Tumigil ka na. Tay, hindi. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala po kayo sa akin. Napakalaki po talaga ng baboy ramo na nakita ko. Noon lang po ako nakakita ng ganong klase ng baboy ramo, Tay. Sigurado po ako kapag naibenta natin yon, kikita po tayo ng malaki. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo hinuli? Dahil hindi nga po siya tinabla ng aking palaso, Tay, pinana ko po siya. Pero hindi bumaon ng palaso sa katawan niya. Tapos ang bilis din po niyang nawala na para bang kidlat. Napakalaki niya, Tay, tapos napakabilis niyang gumalaw. Kaya naman po naisipan kong ipaalam yun sa inyo dahil alam ko po na hindi ko kayang hulihin yun nang ako lang mag-isa. Maniwala po kayo sa akin, Tay. Nagsasabi po ako ng totoo at wala akong dahilan para magsinungaling po sa inyo. Sandaling nagkatinginan sina Mang Fernan at Arthur na para bang nag-usap ang mga mata ng dalawa kung nagsasabi ba siya ng totoo o dapat ba siyang paniwalaan ng mga ito. Habang naghihintay si Darwin ng sagot kay Mang Fernan, ay kinakabahan siya. Paulit-ulit siyang nagdasal sa isip niya na sana ay maniwala ang tatay nila sa mga sinabi niya. O siya, sige. Sabihin na natin totoo ang sinasabi mo. Pero paano ka nakakasiguro na kaya nating huliin ng ganong kalaking baboy ramo? Sige nga. Ang sabi mo ay halos kasing taas yun ng tao. Masyado yung malaki. Kahit 3 pa tayo, ay lubos tayong mahihirapan na huliin ng ganong kalaking hayop. Tay, hindi ba't magagaling tayong mangangaso? Sa tingin ko kayang-kaya nating huliin yun. Kahit nga tayong dalawa lang mahuhuli pa natin yun eh. Saka, isipin nyo kapag nahuli po natin yung dambuhalang baboy ramo na yun, ay pagkakaguluhan tayo ng mga tao. Hindi lang dito sa baryo natin, kundi sa iba pang lugar. Tama ka, bunso. Napakagaling mo talagang mag-isip. At pagkatapos, ay makikilala tayo bilang mag-amang mahusay na mangangaso sa buong mundo. Di nyo pa nga nauhuli yung baboy ramo kung ano-ano nang sinasabi nyo. Ano sabi mo, Darwin? Wala po. Akala mo ba ay hindi ko narinig ang sinabi mo? Kahit kailan talaga ay puno ng inggit ang katawan mo. Ito'ng tandaan mo. Kami ni Arthur ang makakahuli sa dambuhalang baboy ramo na yon. At hindi ikaw. Po, akala ko po ba'y magtutulungan tayong 3? Kuya, kaya na namin ni tatay huliin yung baboy ramo na yun. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ikaw na rin na nagsabi na hindi siya tinatabla ng pana mo. Kaya ano pa magiging silbi mo, di ba? Tama ka riyan, bunso. Ang talino mo talaga. Hindi na ako makapaghintay na mahuli ang dambuhalang baboy ramo na yon. Hindi na napigilan pa ni Darwin ang sumimangot dahil kahit pasasalamat man lang ay wala siyang narinig sa dalawa dahil sa impormasyong sinabi niya. Ganun pa man, sinabi niya sa sarili niya na sasama pa rin siya sa mga ito sa pagtugis sa napakalaking baboy ramo na nakita niya sa gubat. Kinagabihan, naghanda na sina Darwin sa kanilang pangangaso. Siniguro ni Mang Fernan na matalim ang itak nito habang si Arthur naman ay maghapon na nagsanay sa paggamit ng sibat. Mas pinatulis pa ni Darwin ang dulo ng kanyang mga palaso at umasa siya na tatagos na yon sa balat ng malaking baboy ramo. Magkakasama silang lumabas ng bahay, ngunit biglang huminto sina Mang Fernan at Arthur. Parehas na tumingin ang mga yon kay Darwin. Hindi ba sabi namin ay kami na lang ni Arthur ang tutugis doon sa dambuhalang baboy ramo? Ano't sasama ka pa sa amin? Tay, hayaan niyo na po akong sumama sa inyo. Isa pa, ako po ang nakakaalam na may ganung baboy ramo sa gubat. Kung hindi ko yun sinabi sa inyo, ay hindi niyo yun malalaman.
Ano ba kasing maitutulong mo sa amin? Dito ka na lang sa bahay. Ay, hayaan niyo na po siya sumama. Hayaan mo siya magmukhang tanga ron. Kahit kasi iwanan natin yan dito sa bahay. Alam ko na susunod pa rin sa atin yan eh. Ay, nako. Sige na nga. Sumama ka na. Magpasalamat ka sa kapatid mo at mabait ito sa'yo. Pero huwag kang magiging pabigat sa amin, ha? At hayaan mo kami sa diskarte namin. Huwag kang makikialam. Opo, Tay. Maraming salamat po. Naramdaman ni Darwin na labag sa kalooban ni Fernan ang isama siya sa pangangaso sa gabing yun. Nais niyang sumama hindi para maging kilala o sikat kung sakaling mahuli nila ang dambuhalang baboy ramo, kundi upang makasiguro na ligtas ang tatay at kapatid niya. Alam niya na hindi basta-bastang baboy ramo ang tutugisin nila. Sa laki ng mga pangin nun ay sigurado siya na mapanganib at babangis yun. Nang makarating ang mag-ama sa gubat, ay naghiwa-hiwalay sila upang mas madali nilang mahanap ang malaking baboy ramo. Nagkasundo sila na kung sino ang makakakita sa baboy ramo ay kailangang sumipol ng malakas. Tahimik na naglakad si Darwin. Paminsan-minsan ay nagtatago siya sa likod ng makakapal na halaman upang mapagmasdan niya ang kanyang kapaligiran. Halos kalahating oras na ang lumipas, pero kahit na anino ng dambuhalang baboy ramo, ay hindi pa rin niya nakikita. Hanggang sa may narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Agad na nagtago si Darwin sa likod ng malalaking bato. Pagsilip niya, ay nakita niya roon ang dambuhalang baboy ramo. Inaamoy nun ng lupa na parabang may hinahanap. Umanda ka! Pagkakataon ko na to para mahuli ka! Itinutok ni Darwin ang pana sa baboy ramo. Ngunit natigilan siya nang maalala na nung huling pinana niya yon ay hindi yun tinablan ng kanyang palaso. Kaya ibinaba niya ang kanyang pana at malakas siyang sumipol. Naalerto ang baboy ramo nang marinig ang pagsipol ni Darwin at tumakbo yun ng mabilis papalayo. Hahabulin sana ni Darwin ang baboy ramo nang biglang dumating ang kapatid niyang si Arthur. Narinig ko ang pagsipol mo, kuya. Nakita mo ba yung malaking baboy ramo? Oo, doon siya tumakbo. Si tatay nasan? Hindi ko alam eh. Pero wag na natin siyang hintayin. Habulin na natin yung baboy ramo. Tara na! Naunang tumakbo si Darwin habang nakasunod sa kanya si Arthur. Maya-maya pa ay napahinto sila sapagkat nasa gilid na sila ng pababang bahagi ng lupa. Sa ilalim nun ay napakadilim kaya hindi nila alam kung mataas ba yun o mababa lang. Nasaan na yung baboy ramo, kuya? Sigurado ako na dito siya nagpunta. Ewan ko, pero parang nararamdaman ko pa rin siya sa paligid. Sos, siguro nagsisinungaling ka lang na may malaking baboy ramo rito, no? Gusto mo lang kaming paguri ni tatay, no? Yari ka talaga kay tatay. Isusumbong kita, kuya. Magsasalita pa sana si Darwin nang biglang lumitaw ang napakalaking baboy ramo sa hindi kalayuan. Galit na nakatingin ang mapupulang mga mata nun na parang anumang sandali ay aatake na yon sa kanila. Kuya! Kuya! Totoo nga sinabi mo! Napakalaki nga niya! Nakakatakot! Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Umanda ka! Asintayin mo siya sa liig niya dahil mukhang mas malambot ang parting yun ng katawan niya. Hindi ko kaya, kuya. Natatakot ako sa kanya. Tignan mo naman ang itsura ng baboy ramo na yan. Para siyang halimaw na baboy ramo. Hindi to ang oras para matakot ka, Arthur. Akala ko ba'y mahusay ka mangangaso gaya ni tatay? Akala ko ba ay gusto mo mahuli ang baboy ramo na yan para maging kilala ka? Hindi ko naman kasi akalain na ganyan siya kalaki, kuya. Ayoko na. Aalis na ako rito. Bahala ka na sa buhay mo. Diyan ka na. Arthur! Hindi mo ako pwedeng iwanan dito! Arthur! Binitiwan ni Arthur ang hawak nitong sibat at tumakbo palayo. Napatingin si Darwin sa dambuhalang baboy ramo. Paulit-ulit nung ipinadyak ng malakas sa lupa ang paanon
sa unahan at saka yun mabilis na sumugod papunta kay Darwin. Tumutulo ang malapot ng laway na parabang gutom na gutom yun. Natatakot man ay nilakasan ni Darwin ang kanyang loob. Nilagyan niya ng palaso ang kanyang pana. Inasinta niya ang papalapit na dambuhalang baboy ramo. Nang pakawalan niya ang palaso, ay bumaon yun sa mata nito. Isa pang palaso ang mabilis na pinakawalan ni Darwin at bumaon yun sa isa pang mata ng baboy ramo. Nagwala ang malaking baboy ramo nang mawalan yun ng paningin. Patuloy yung tumakbo, ngunit wala yung direksyon. Sinamantala ni Darwin ang pagkakataon. Kinuha niya ang sibat na iniwanan ni Arthur, ngunit nagulantang siya dahil mabilis na tumatakbo ang baboy ramo papunta sa kanya. Nang ilang di pa na lamang ang layo nito, ay mahigpit niyang hinawakan ang sibat at itinusok niya yun sa leeg ng baboy ramo. Dahil hindi gaanong matigas ang parting yun ng katawan ng baboy ramo, ay bumaon yun doon. Bumulwak ang dugo sa malaking bibig ng baboy ramo at saka yun natumba. Hindi makapaniwalang tinignan ni Darwin ang walang buhay na dambuhalang baboy ramo habang habol niya ang paghinga. Napatay ko siya! Napatay ko siya! Nagulat si Darwin nang biglang bumalik si Arthur. Ito ang humugot ng sibat sa leeg ng baboy ramo. Tignan mo, Arthur. Patay na ang dambuhalang baboy ramo. Tama ka, kuya. Patay na nga siya. At ako nakapatay sa kanya. Ha? Anong sinabi mo? Ako ang pumatay sa kanya at hindi ikaw. Baka nakakalimutan mong tumakbo ka dahil sa takot. Pero sibat ko ang ginamit mo para patayin ang baboy ramo na yan. Sasabihin ko kay tatay na ako ang nakapatay dyan at sigurado ako na ako ang papaniwalaan ni tatay at hindi ikaw. Napakasinungaling mo talaga. Hindi ka ba natatakot na baka sa impyerno ka mapunta kapag namatay ka sa mga ginagawa mo? Bakit hindi mo nalang hayaan na ako naman ang purihin ni tatay sa pagkakataong to? Umaasa ka pa talaga na pupurihin ka ni tatay, kuya? Kahit 10 dambuhalang baboy ramo pa ang patayin mo, ay hindi siya matutuwa sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na lang na sabihin ko kay tatay at sa lahat na mag-isa kong pinatay ang hayop na yan. Hindi, ayoko. Hindi na ako papayag na sa pagkakataong to ay ikaw na naman ang bida. Papanindigan ko na akong pumatay sa baboy ramo na yan. Kung hindi akong papaniwalaan ni tatay, ay sigurado ko na papaniwalaan ako ng ibang tao dahil alam nila na sa ating pamilya ay tanging ako lang ang gumagamit ng pana. Aba, teka, ano sabi mo? O bakit bigla kang kinabahan? Kasi alam mo na ako ang papaniwalaan ng mga tao. Alam mo, Arthur, buong buhay ko, naging mapagbigay na kapatid ako sa'yo. Ako ang sumalo ng lahat ng mga kapalpakan mo. Hinayaan ko lang ang mga yon. Pero hindi na sa pagkakataong to. Umiim ang bagang ni Arthur. Nakita ni Darwin ang galit sa mga mata nito. Sinalubong niya ang tingin ni Arthur sa kanya at ipinaramdam niya na hindi siya natatakot dito. At sa tingin mo, ay papayag ako na purihin ka ng mga tao? Bakit? Anong gagawin mo, ha? Hindi nagsalita si Arthur. Bagkus ay humakbang ito papalapit kay Darwin. Bigla nitong itinulak si Darwin na naging dahilan para mahulog siya sa matarik na lupa na nasa kanyang likuran. Nagpagulong-gulong si Darwin at naramdaman niyang napakaraming beses na tumama ang kanyang katawan sa mga bato. Nang tumama ng malakas ang likod ng ulo niya sa isang bato, ay doon na tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari. Ang buong akala ni Darwin ay yun na ang kanyang katapusan. Kaya naman, laking pasasalamat niya sa Diyos nang muli siyang nagising. Tirik na tirik ang sikat ng araw. Masakit ang ulo at buong katawan niya dahil sa mga sugat na kanyang natamo mula sa pagkakahulog niya. Tumingin siya sa itaas kung saan siya nahulog at hindi siya makapaniwala na buhay pa siya sa sobrang taas ng pinaghulugan niya.
Nang maalala ni Darwin kung bakit siya naroon, ay hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ko akalain na kaya mong gawin sa akin to, Arthur. Magkapatid tayo. Pero kayang-kaya mo pala akong patayin. Kahit sugatan at nangihina, ay sinubukan pa rin ni Darwin na akyatin ng matarik na lupa. Ilang beses siyang nadulas, pero hindi siya sumuko. Hanggang sa halos gumapang na siya para lang makaalis sa kanyang kinaroroonan. Nang malapit na siya sa itaas, ay isang kulubot na kamay ang nakita niyang nakalahad. Pagtingin niya sa may-ari ng kamay, ay nalaman niya na yun ang matandang babae na nakatira sa gubat. Tinanggap ni Darwin ang kamay ng matanda. Nang tuluyan na siyang nakaakyat, ay muntik na siyang matumba, pero agad siyang inalalayan ng matanda. Kailangan kita madala sa aking kubo. Ako bahala sa mga sugat mo. Gagamutin ko ang mga yan. Kahit nahihirapan, ay tinulungan pa rin si Darwin ng matandang babae sa paglalakad. Hindi nagtagal, ay nakarating na sila sa maliit nitong kubo. Inihiga siya nito sa kawayang saig. Napansin ni Darwin ang iba't ibang mga garapon na may mga nakababad na sanga at iba't ibang dahon. Nilinisan ng matandang babae ang mga sugat ni Darwin at pagkatapos ay tinapalan ang mga yon ng dahon na pinahiran ng langis. Binalutan nito ng puting tela ang ulo ni Darwin dahil ang pinakamalaki niyang sugat ay yung nasa likod ng kanyang ulo. Matapos na magamot, ay sumandal si Darwin sa dingding. Ramdam niya ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Inabutan siya ng matandang babae ng isang baso na may laman na hindi niya alam kung ano. Inumin mo ito. Pampawala ito ng kirot ng mga sugat mo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Lola. Tinulungan mo rin ako noon. Kaya ako naman ang tutulong sa iyo ngayon. Ako nga pala si Felicia. Maaari mo akong tawaging Lola Felicia. Ikaw, ano ang pangalan mo? Darwin po. Ako po si Darwin. Ano pa ang nangyari? At nahulog ka rin sa bangin? Hindi agad nakasagot si Darwin sa tanong na yon ng matanda dahil naalala niya bigla kung paano siya itinulak doon ni Arthur. Muli siyang napaluha. Kung hindi mo kayang sagutin ang tanong ko, ay ayos lang. Itinulak po ko rin ang sarili kong kapatid, Lola. Hindi ko po akalain na kaya niya yung gawin sa akin. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka umiiyak. Hindi pala aksidente ang nangyari sa'yo. Ngunit, nagtataka ako. Bakit naman niya yung gagawin sa'yo? Nangangaso po kami kagabi sa gubat. Tapos napatay ko po yung dambuhalang baboy ramo. Ang gusto po ng kapatid ko ay sabihin sa tatay namin na siya ang pumatay nun at hindi ako. Hindi po ako pumayag kasi buong buhay ko ay palaging siya na ang pinupuri ng tatay namin. Gusto ko sana na sa pagkakataong yun ay ako naman po ang purihin ni tatay. Pero hindi siya pumayag at nagalit siya sa akin. Doon na po niya ako itinulak sa bangin. Hindi ko po alam kung talaga bang gusto niya akong mamatay. Kaya niya yung ginawa pero mukhang ganun na nga po. Dahil kung dala yun ang bugso ng damdamin niya, sana'y pinuntahan niya ako sa ibaba ng bangin at tinulungan. Mariing naikuyom ni Darwin ang kanyang mga kamay. Nais niyang magalit kay Arthur, pero mas nangibabaw sa kanya ang pagiging kapatid niya rito. Matagal na hindi nakapagsalita si Lola Felicia. Nang tignan ni Darwin ng matanda, ay nagtaka siya dahil sa takot na nakita niya sa mga mata nito. Lola, ayos lang po ba kayo? Bakit parang takot na takot po kayo? May nasabi po ba ako na para makaramdam po kayo ng ganyan? Tama ba ang narinig ko kanina? Nakapatay ka ng malaking baboy ramo. Opo. Hindi po ba naikwento ko na po sa inyo na kami po ay pamilya ng mga mangangaso? Darwin, iho.
Sa tingin ko, ay hindi basta baboy ramo ang pinatay mo. Ano po? Paanong hindi po basta baboy ramo? Alam ko po ang itsura ng baboy ramo dahil ilang beses na po kami nakahuli ng ganun. Yun nga lang, talagang napakalaki ng baboy ramo na napatay ko kagabi. Hindi yun baboy ramo, Darwin. Ang napatay mo kagabi ay isang awok. Ho? Awok? Ano pong awok? Isang uri ng aswang ang awok. Kaya nilang mag-anyo na napakalaking baboy ramo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo nung unang beses tayo nagkausap ay may mga aswang na ginagawang tirahan ng gubat na ito. Ang mga awok ang tinutukoy ko. Pero kung isa nga pong awok ang napatay ko, ay bakit po kayo natatakot? Hindi po ba dapat ay matuwa kayo dahil nakapatay po ko ng isang aswang? Sa aking pag-oobserba, ay mag-ama ang awok na nakatira sa gubat na to. Minsan, tuwing umaga ay nakikita ko sila na naglalakad dito sa gubat. Hindi nila ako pinapansin dahil meron akong proteksyon laban sa mga nilalang na kagaya nila. Maging ang aking kubo ay meron din proteksyon, kaya hindi sila nakakapasok dito. Marahil ay sa ibang baryo sila naghahanap ng kanilang bibiktimahin. Teka Lola, hindi ko pa rin po maunawaan kung bakit kayo natatakot. Napatay ko na po yung isa sa dalawang awok na nandito sa gubat. Ibig sabihin po, isa na lang po ang narito. Hindi po ba magandang bagay po yun? Sigurado ko, iho, na sa sandaling ito ay galit na galit ang natitirang awok sa ginawa mong pagpatay sa kasama niya. At para ka na rin nagdeklara ng isang madugong digmaan. Hahanapin kaya, Darwin, at hindi siya titigil hanggang sa mapatay ka niya. Kaya mas makabubuti kung dumito ka na muna sa aking kubo dahil mas ligtas ka rito. Gumapang ang kilabot at takot sa buong katawan ni Darwin sa sinabi sa kanya ni Lola Felicia. Doon lang niya napagtanto ang bigat ng kapalit sa pagpatay niya sa dambuhalang baboy ramo. Sinunod ni Darwin ang suwestyon ni Lola Felicia na manatili na lamang sa bahay nito. Natakot siyang umalis doon dahil sa isa pang awok na maaari ngang pumatay sa kanya. Isa pa, hindi pa rin naman niya kayang bumalik sa bahay nila dahil sa mga sugat niya. Tuwing gabi ay agad na nakakatulog si Darwin. Nakikiramdam siya sa paligid dahil palagi niyang iniisip na baka bigla na lang umatake roon ang awok. Sa kabila ng sinabi ni Lola Felicia na may proteksyon ng bahay nito mula sa mga aswang, ay hindi pa rin niya magawang makampante. Hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas, simula nang manirahan si Darwin sa bahay ni Lola Felicia sa gitna ng kagubatan. Nang sandaling yun, ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat niya dahil sa husay ni Lola Felicia sa panggagamot. Ayon sa matanda, ay dati itong albularya at mula ito sa pamilya ng mga antingero, kaya meron itong agimat na ginagamit nito na proteksyon laban sa mga aswang. Isang umaga, nakaupo si Darwin sa labas ng kubo ni Lola Felicia. May lungkot siya sa mga mata habang nakatanaw sa malayo. Hindi niya namalayan na nasa tabi na pala niya si Lola Felicia. Ang lalim naman yata ng iniisip mo, iho. Baka pwede mo namang ibahagi yan sa akin. Namimiss ko lang po kasi ang tatay at kapatid ko. Iniisip ko po kung kumusta na kaya sila. Napakabait mo talaga, Darwin. Sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, at hindi magandang pagtrato ng tatay mo sa'yo, ay inaalala mo pa rin sila. Kahit po kasi bali-baligta rin naman ang mundo, tatay at kapatid ko pa rin sila. Gusto ko po silang puntahan ngayon, Lola Felicia. Gusto kong makausap ang kapatid ko at gusto kong hingi ng paliwanag niya sa ginawa niya sa akin. Ano pa bang paliwanag ang kailangan mong marinig mula sa kapatid mo?
Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto kanyang patayin talaga? Hindi sumagot si Darwin at mas naging matindi ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Unti-unting namuo ang mga luha niya hanggang sa tuluyan na yung naglandas sa magkabilaan niyang pisngi. Sige, pinapayagan na kitang magtungo sa tatay at kapatid mo. Pero tandaan mo na kailangan mong bumalik dito bago dumilim. Hindi natin alam kung alam na ng isa pang awok na ikaw ang pumatay sa isa niyang kasama. Alam mo naman kung ano ang mangyayari sa'yo sa oras na malaman niya na ikaw ang may kagagawa nun. Opo, naiintindihan ko po, Lola Felicia. Alam ko rin po na mas ligtas po ako dito sa bahay niyo, kaya babalik po ako dito bago dumilim. Lola Felicia, maraming salamat po sa pag-aalala niyo sa akin at pag-aalaga. Ngayon ka na ba magtutugo sa inyo? Opo, para makabalik din kagad ako. Sandali. Dito ka lang, maghintay ka. Meron akong ipagkakaloob sa'yo bago ka umalis. Ano po yun, Lola Felicia? Basta dito ka lang. Hintayin mo ako. Pumasok si Lola Felicia sa kubo. Nagtataka man ay hinintay pa rin ni Darwin ang matandang babae. Maya-maya pa ay muli itong lumabas. Napansin ni Darwin na may hawak na bagay si Lola Felicia na hindi niya matukoy kung ano. Ipinakita ni Lola Felicia kay Darwin ang isang kakaibang kwintas na may palawit na isang pangil. Lola Felicia, ano po ang kwintas na yan? Ibinigay ito sa akin ng aking lolo na isang mahusay na antingero. Ito ang mutya ng pangil ng aso gubat. Ayon sa aking lolo, ay nakuha niya ito ng isang asong gubat ang kanyang tinulungan mula sa mga aswang. Iyon pala ay isang engkanto ang asong gubat na yon. Bilang kapalit sa pagtulong ng aking lolo doon sa asong gubat, ay ipinagkaloob niya ang bagay na ito. Bago pumanaw ang aking lolo, ay sa akin naman niya ito ipinasa. Ngunit hindi ko naman ito nagamit sapagkat wala sa aking kakayahan ang makipaglaban sa mga aswang. Teka, Lola Felicia, ang ibig niyo po bang sabihin ginagamit ang mutyang yan sa pakikipaglaban sa mga aswang? Tama ka. Ito ay magbibigay sa iyo ng bangis, gaya ng sa asong gubat. Bukod doon, ay magtataglay ka rin ng lakas at lahat ng hawakan mong sandata ay magiging epektibo laban sa mga aswang. Kung ganun, napakamakapangyarihan pala ng mutya na yan. At mas magiging makapangyarihan ito kung ang magbabayari nito ay merong busilak na puso na kagaya mo, Darwin. Kaya ngayon ay ipinagkakaloob ko na to sa iyo. Mas kailangan mo ito dahil sa banta na nakaamba sa iyong buhay mula sa awok. Pero Lola Felicia, hindi ko po alam kung kaya ko bang makipaglaban sa awok na yon. Ano bang sinasabi mong hindi mo kaya? Wala pa nga sa iyo mutyang ito ay nagawa mo ng mapatay ang awok na yon. Ano pa kaya kung tangan mo na ito? Nais ko lang makasiguro na may laban ka sa kanya kung sakaling magharap kayo dahil hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Sa tingin ko nga po ay tama kayo, Lola. Kailangan ko nga po ang mutya na yan. Kung ganon, ay simulan na natin ang pagpapasa ng pagmamayari ng mutya ng pangil ng asong gubat sa iyong katauhan. Kinuha ni Lola Felicia ang dalawang kamay ni Darwin. Inilagay nito roon ang kwintas. Ikinulong nila sa mga kamay nila ang mutya. Iho, bukal ba sa iyong kalooban na tanggapin ang mutya ng pangil ng asong gubat? Opo, bukal po sa aking kalooban. Buong puso ko po itong tinatanggap. Mutya ng pangil ng asong gubat, bigyan mo ng liwanag at lakas ang puso ng aking piniling bago mong tagapangalaga. Bigyan mo ng proteksyon ang bagong nagmamayari sa iyo laban sa kadiliman at mga kaaway ng kabutihan. Bilang dating nangangalaga sa iyo, ikaw ay buong puso kong ipinagkakaloob
sa isang binata na karapat-dapat sa iyong kapangyarihan. Naramdaman ni Darwin ang bahagyang pag-init ng mutya sa kanyang mga palad. Nang bitiwan ni Lola Felicia ang kanyang kamay, ay sinabi nito na maaari niya nang isuot ang kwintas. Walang pagdadalawang isip na isinuot yun ni Darwin sa kanyang leeg. Nagulat siya nang may naramdaman siyang kakaibang init na gumapang sa buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay dumaan yun sa bawat himaymay ng kanyang ugat at laman. Lola Felicia, parang may nararamdaman po akong mainit sa loob ng katawan ko. Ano pong ibig sabihin nun? Isa lamang ang ibig sabihin niyan. Tinanggap ka ng mutya bilang bago nitong tagapangalaga. Ngayon ay mas kampante na ako na may magiging labang ka sa awok na nandito sa gubat kung sakaling malaman niya na ikaw nga ang pumaslang sa kasama niyang awok. Pero Lola, ikinakabahala ko po. Ay wala akong sandata. Yung panapot mga palasok ko kasi hindi ko na po nakuha dun sa bangin kung saan ako nahulog. Huwag kang mag-alala. May kukunin lang ako saglit. Muling pumasok si Lola Felicia sa kubo at nang bumalik ito, ay hindi makapaniwala si Darwin dahil dala ng matanda ang kanyang pana at mga palaso. Lola Felicia, bakit nasa inyo po ang mga yan? Sa ibaba ng bangin na yon, doon ako kumukuha ng mga ligaw na halamang gamot at nakita ko to. Alam ko na ikaw ang nagmamay-ari nito, kaya kinuha ko to at itinago. O heto na, tanggapin mo na ang iyong sandata. May malaking ngiti sa labi na kinuha ni Darwin mula kay Lola Felicia, ang pana at mga palaso. Matapos niyang magpaalam sa matanda, ay sinimulan niya na ang paglalakad palabas ng kagubatan. Nang malapit na siya sa bukana ng palabas ng gubat, ay hindi niya naiwasan ang kabahan dahil wala siyang ideya sa kung ano ang mangyayari sa sandaling muli niyang makaharap sina Mang Fernan at ang kapatid niya na si Arthur. Nang makarating si Darwin sa kanilang baryo, ay nagtaka siya dahil tila lahat ng taong nakakita sa kanya ay gulat na gulat. Napansin niya na hindi makapaniwala ang mga yon na naroon siyang muli sa baryo nila. Hindi yun pinansin ni Darwin at nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa harapan ng kanilang bahay. Huminto muna siya roon at huminga ng malalim bago muling naglakad. Nakabukas ang pinto, ngunit nang sumilip siya sa loob ay wala roong tao. Hanggang sa naulinagan niya ang boses ni Mang Fernan at Arthur sa likod ng bahay. Naglakad siya papunta ron, pero nang malapit na siya ay napahinto siya dahil sa narinig niyang pag-uusap ng dalawa. Nanatili muna si Darwin sa gilid ng bahay upang makinig sa pinag-uusapan ni Mang Fernan at ng kapatid niyang si Arthur. Alam mo, Tay, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung paanong nawala yung pinatay na dambuhalang baboy ramo ni Kuya Darwin. Hindi ba tayo hinanap lang kita tapos pagbalik ko ron nakasama ka, ay wala na yung katawan ng baboy ramo? Paano kaya nangyari yun? Sigurado ka bang napatay yun ni Darwin? Opo, Tay, sigurado po ako. Nagtatago po ako habang pinapanood ko kung paano yung patayin ni Kuya eh. Pinana niya muna yung mga mata ng baboy ramo. Pagkatapos, sa kanya sinaksak yung sibat sa leeg. Grabe nga po eh. Ang galing pala talaga ni Kuya Darwin na mga aso. Huwag mong ampurihin ang Darwin na yun. At ayoko naririnig na tinatawag mong kuya si Darwin. Simula ngayon. Lalo na at wala na siya. Sorry naman. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Tay. Pero, patay na kaya talaga si Kuya? Ay, si Darwin? Mahigit 1 linggo na nakakalipas. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Kaya sigurado ko na patay na siya. Pero hindi po ba nung binalikan natin kung saan siya nahulog, wala na ang katawan niya? Malamang kinain na yun ng mga hayop sa gubat. Isa pa, mas mabuting ang patay na si Darwin eh. Para hindi ko na naaalala ang pagtataksil na ginawa ng nanay mo sa akin.
Kapag nakikita ko si Darwin, ay hindi pwedeng hindi ko maalala kung paano nagmahal ng ibang lalaki nanay mo. At si Darwin, ang naging bunga nun. Di ba sabi niyo po sa akin nun, ay kaya naghanap ng ibang lalaki si nanay dahil sinasaktan niyo siya? Kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan yun para lokohin niya ako at magpabuntis siya sa iba. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Darwin sa kanyang narinig at nalaman. Doon niya na naintindihan kung bakit kahit kailan ay hindi niya naramdaman na anak siya ni Mang Fernan dahil hindi naman talaga siya nito anak. Hindi niya namalayan ang pag-agos ng kanyang mga luha dahil sa katotohanang parang bomban sumabog sa kanyang harapan. Napaatras si Darwin at hindi sinasadyang naatrasan niya ang kawayang nakasandal sa dingding ng bahay. Bumagsak yun sa lupa at lumikha ng ingay. Tatakbo na sana siya palayo, pero huli na dahil nakita na siya ni Mang Fernan at Arthur. Tatay! May multo! May multo! Tumigil ka! Walang multo ng ganitong oras. Lumapit si Fernan kay Darwin habang nakasunod dito ang takot na si Arthur. Hindi makapaniwala ang dalawa na naroon siya. Bakit ganyan ang reaksyon yung dalawa? Hindi ba kayo makapaniwala na buhay pa ako? Paanong buhay ka pa? Dahil hindi ko pa oras mamatay. Isang matandang babaeng nakatira sa gubat ang nagligtas sa akin. At doon ako ngayon nakatira. Kuya, patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo, ha? Kasalanan mo naman kasi. Kung pumayag ka sana na sabihin sa lahat ng tao na ako ang pumatay sa baboy ramon na yon, ay hindi kita itutulak sa bangin. Huwag mo akong tawagin, kuya. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo. Hindi mo talaga ako anak, Fernan. At ikaw, Arthur, magkapatid nga tayo sa ina. Pero kahit kailan, ay hindi mo ako itinuring na kapatid. At talagang nagawa mo pang pagtangkaan ng buhay ko. Mabuti naman at alam mo na ang totoo. Ngayong alam mo nang hindi talaga kita anak, siguro naman ay hindi ka na magpapakita sa amin. Hindi na talaga. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na to na kahit kailan naman ay hindi ako nakaramdam ng kahit na konting pagmamahal. Eh ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umalis ka na. Bumalik ka na ron sa gubat, dun sa matandang babaeng sinasabi mo. Huwag kang mag-alala dahil aalis na talaga ako at hindi na ako babalik dito kahit kailan. Pero bago ako umalis, ay gusto kong sabihin sa inyo na masaya ako na nalaman ko ang totoo. Kahit paano, ay nabigyan na ng linaw kung bakit hindi maganda ang trato niyo sa akin. Kung ano-ano pa sinasabi mo, umalis ka na lang. Matapos kitang alagaan, kahit hindi kita anak, ay ganyan pa ang sasabihin mo sa akin. Hindi mo ako inalagaan, Fernan! Hindi mo ako inalagaan. Yan ang tandaan mo. Hindi na kung hindi. Umalis ka na rito. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Marami pa sanang nais sabihin si Darwin kay Mang Fernan at Arthur. Ngunit alam niyang magsasayang lang siya ng laway dahil sarado ang pag-iisip ng mga yon. Kaya mas pinili na lang niyang umalis, dala ang katotohanan na alam niyang magpapalaya sa kanya sa 2 taong inakala niya na kanyang pamilya. Habang naglalakad sa loob ng kagubatan, ay umiiyak si Darwin. Hinayaan niyang mailabas ang mabigat na emosyong nasa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa kubo ni Lola Felicia, ay nakita niya ang matandang babae at agad niya itong niyakap dahil kailangan niya ng kahit isang tao na makakaramay niya. Hindi nagsalita si Lola Felicia at hinayaan siya nitong umiyak. Nang kumalma na si Darwin, ay magkatabi silang naupo sa nakatumbang katawan ng isang puno sa harapan ng kubo. Doon ay kinuwento ni Darwin lahat ng nalaman niya nang nagpunta siya sa bahay nila. Mabuti na rin na nalaman mo na ang buong katotohanan, Darwin. Ngayon ay alam mo na kung bakit hindi maganda ang trato sa'yo ng inakala mong tatay mo at ng kapatid mo sa ina. Tama po kayo, Lola. Yan din po ang sinabi ko sa kanila kanina.
Pero ganun pa man, alam ko po na kailangan ko silang patawarin. Dahil kung hindi ko po gagawin yon, ay ako rin ang mahihirapan. Hindi ko lang alam kung kailan ko sila mapapatawad. Dahil napakasakit pa rin ang ginawa nila sa akin. Huwag mong piliting magpatawad kung hindi ka pa handa. Ang pagpapatawad ay hindi dapat pilit. Ito ay dapat bukal sa puso mong gagawin at ibibigay sa mga taong nagkasala sa iyo. Tumahimik muna si Darwin. Napakaraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan ng sandaling yon. Hanggang isang bagay ang naalala niya mula sa narinig niyang pag-uusap ni Fernan at Arthur kanina. Teka, maiba ako, Lola. Narinig ko po kasi na sinabi ni Arthur na nawawala yung katawan ng awok na napatay ko. Sa tingin niyo, bakit po kaya yun mangyayari? Malamang ay kinuha yun ng awok na kasama niya. Kaya sigurado na ako na alam na ng awok na yon na may pumatay sa kanyang kasama. Sa sinabing yon ni Lola Felicia, ay biglang kinabahan si Darwin. May pakiramdam siya na anumang sandali ay magaganap na ang pagharap nila ng awok na naroon sa gubat. Lumipas ang ilan pang mga araw na walang anumang senyales na panganib na naramdaman si Darwin. Hindi niya inalis sa kanyang leeg ang mutya ng pangil ng asong gubat upang handa siya kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pakikipaglaban. Araw-araw ay gumagawa siya ng mga palaso bilang paghahanda sa paghaharap nila ng awok. Sa kabila ng kaba na kanyang nararamdaman, ay may saya pa ring naramdaman si Darwin dahil tuluyan na siyang tinanggap ni Lola Felicia sa bahay nito. Hanggang isang hapon, dumating si Lola Felicia sa kubo. Galing ang matandang babae sa isang baryo at nagbenta ng mga halamang gamot. Tama-tama po ang dating niyo, Lola. Malapit na po maluto ang sinaing natin. Darwin, iho, may kailangan ka malaman. Galing ako sa baryo kung saan ka dating nakatira. Nalaman ko na sinalakay pala ng awok ang mga tao roon nung nakaraang gabi at hinahanap ng awok ang pumatay sa kanyang anak. Tama nga ang aking hinala na mag-ama ang mga yon. Ano pa pong nalaman niyo, Lola? May mga namatay po ba? Sa kasamaan palad ay meron. Ayon sa narinig kong usap-usapan ng mga tao roon, ay may 4 na pinatay ang awok. Sa tingin ko, iho, ay hindi titigil ang awok na yon hanggat hindi ka niya napapatay. Pero hindi dapat yun mangyari. Ikaw ang dapat na pumatay sa kanya. Tama po kayo, Lola Felicia. Ito na nga po sigurong oras para magharap kaming dalawa. Maaaring ligtas nga ako rito sa bahay niyo. Pero hindi kaya ng aking konsensya na hayaan na patay niya ang mga tao sa baryo namin na walang kinalaman sa kamatayan ng anak niya. Kailangan na po namin magtuos, Lola Felicia. Huwag kang mabahala, Darwin. Nasa iyo ang mutya ng pangil ng asong gubat. Tutulungan ka nitong manalo sa pakikipaglaban mo sa awok na yon. Nang tuluyan ng kumagat ang dilim, ay nagpaalam si Darwin kay Lola Felicia na magtutungo siya sa baryo nila upang hintayin ang pagbabalik doon ng awok. Pinayagan naman siya ng matanda at sinabi nito na mag-iingat siya at hihintayin nito ang pagbabalik niya. Dala ang pana at palaso ay mag-isang naglakad si Darwin sa kagubatan. Ngunit nang nasa bukana na siya ng gubat, ay nakita niya ang kalunos-lunos na tagpo sa baryo nila. May mga taong duguan at nakahandusay sa lupa. May mga taong nagtatago habang takot na takot. Mabigat ang mga hakbang na naglakad si Darwin at hinanap niya ang awok na sigurado siyang may kagagawan ng lahat ng yun. Hanggang sa nakita niya ang isang napakalaking baboy ramo
na nilalapa ang isang lalaki. Inasinta niya ang awok gamit ang kanyang pana. Pinakawalan niya ang palaso at tumusok yun sa tagiliran ng halimaw. Napaigik ang awok at galit na galit yung tumingin ng masama kay Darwin. Biglang nagbago ng anyo ang awok at naging isa yung lalaki na matangkad at may malaking katawan. Hinugot nun ang palasong nakatusok sa tagiliran at itinapon yun sa lupa. Ako ang harapin mo at huwag mong idamay ang mga tao rito na walang kinalaman. Ako ang hinahanap mong pumatay sa iyong anak. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Kung hindi pa ako sumalakay sa baryong ito, ay hindi ka lilitaw. Hindi natin kailangan maglaban. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawa. Ang akala ko ay isang normal na baboy mo lamang ang anak mo. Huli na ang lahat para humingi ka ng kapatawaran dahil hindi niya na maibabalik ang buhay ng aking anak. Ngayon, matitikman mo ang aking galit at pag-iiganti. Muling nag-anyong awok ang lalaki. Naramdaman ni Darwin na kumpara sa unang awok na kanyang pinatay, ay mas malakas ang awok na kaharap niya ng gabing yun. Galit na galit yung sumugod kay Darwin. Mabilis at mabigat ang bawat takbang ng awok at halos yumanig na ang lupa. Agad umilag si Darwin sa unang pag-atake ng awok. Tumalon siya sa gilid at agad siyang nagpakawala ng palaso. Tumama muli yun sa tagiliran ng awok, ngunit hindi nito yun ininda at lalo pa yung nagalit. Muling sumugod ang awok at binangganon si Darwin gamit ang huso nito. Tinamaan si Darwin sa tiyan at tumilapon siya ng pasadsad sa lupa. Mas malakas nga talaga siya kumpara dun sa isa. Mutya ng pangil ng asong gubat. Bigyan mo pa ako ng karagdagan lakas. Hindi ako maaaring matalo sa laban namin na to. Nang maramdaman ni Darwin ang bagyang pag-iinit ng mutya, ay muli siyang tumayo. Nang muling pasugod ang awok sa kanya, ay nagpakawala siya ng isang palaso. Tumama naman yon sa leeg ng awok. Umatras yun ng bagya, ngunit hindi pa rin bumagsak. Malakas na umangin ang awok at mabilis na sumugod kay Darwin. Sinuwag siya ng matutulis nitong pangil at bumaon yun sa kanyang tiyan. Iwinasiwas siya ng awok at malakas na itinapon sa lupa. Habang papalapit ang awok kay Darwin, ay agad siyang tumayo sa kabila ng sugat na kanyang natamo. 2 palaso ang ibinala niya sa kanyang pana at inasinta niya sa noo ang kalaban. Mutya ng pangil ng asong gubat. Huwag mo akong bibiguin. Dinggin mo ako pakiusap. Hinihiling ko na ang mga palasong ito ang tatapos sa buhay ng aking kalaban. Nakikiusap ako sa iyo. Huminga ng malalim si Darwin at pinakawala ng mga palaso. Tumama yun sa pagitan ng mga mata ng awok. Umatungal yun ng sobrang lakas. Nagpagulong-gulong pa yun sa lupa at pilit pang tumayo. Pero ilang segundo lang ay bumagsak na yun ng tuluyan. Habang humihingal at duguan si Darwin, ay tinignan niya ang walang buhay na katawan ng awok. Nagulat si Darwin nang palibutan siya ng mga tao sa kanilang baryo. Lahat ay nagpasalamat sa kanya. Pinuri siya ng mga yon dahil sa pagpatay niya sa awok na kinakatakutan ng lahat. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Darwin ng mga sandaling yun. Dahil yun ang unang beses na nakatanggap siya ng papuri sa buong buhay niya. Mas lalo siyang nagulat nang lapitan siya ni Mang Fernan at Arthur. Kapwa may malaking ngiti sa labi ang dalawa. Yayakapin sana siya ni Mang Fernan, pero umatras siya. Mga kasama, nakita niyo ba ang ginawa ng anak ko si Darwin? Nakita niyo ba?
Pinatay niya ang dambuhal ng baboy mo na isa palang aswang. Anak ko yan. Ako ang nagturo sa kanya kung paano makipaglaban. Sa akin lahat ng galing ang kanyang mga galaw. Sa akin siya nagmana. Kuya Darwin, ipinagmamalaki kita. Grabe, ang galing-galing mo. Idol na kita talaga ngayon. Ipinagmamalaki kita sa lahat. Pwede ba tumigil na kayo sa inyong pagpapanggap? Kanina lang, kung pagsalitaan niyo ako ay ganun-ganun na lang. Tapos ngayon nakapatay ako ng aswang, ay bigla kayo nagbago ng pakikitungo sa akin? Ipapaalala ko lang sa iyo, Fernan, na hindi mo ako anak. Walang nananalaytay na dugo mo sa aking ugat. Natameme sina Fernan at Arthur sa sinabing yun ni Darwin. Napapahiyang napayuko ang dalawa. Humarap si Darwin sa mga tao at muli siyang nagsalita. Mga kasama, simula ngayon ay wala na kayong dapat na ipag-alala dahil patay na ang awok. At kayo, Fernan at Arthur, pinapatawad ko na kayo sa lahat ng hindi magagandang bagay na nagawa niyo sa akin. Ginagawa ko ang pagpapatawad na to dahil ayokong habang buhay na mabuhay sa galit. Ayokong matulad sa iyo, Fernan, na pati ang walang kamalay-malay na gaya ko ay idinamay mo sa galit sa nanay ko nagtaksil sa iyo. Matapos yung sabihin ni Darwin, ay tahimik siyang naglakad pabalik sa gubat habang sapo ang mga sugat niya sa kanyang tiyan. Umasa siya na simula sa gabing yon ay magbabago na sina Fernan at Arthur. Nang makarating na si Darwin sa bahay ni Lola Felicia, ay nag-aalala siyang sinalubong ng matanda. Diyos ko, Darwin, may mga sugat ka. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi naman ganong malalim ang mga sugat ko. Ang importante ay nagtagumpay ako sa pagpatay ko sa isa pang awok. Totoo ba yung sinasabi mo, Darwin, iho? Napatay mo ang awok? Opo, Lola. Salamat po. Napakalaking tulong po talaga ng mutya ng pangil ng asong gubat na ipinagkaloob niyo sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang lakas. Kung wala po ito sa akin, malamang ay ako ang namatay ngayong gabi at hindi yung awok na yun. Huwag mong maliitin ang iyong kakayahan, Darwin. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, ay mas magiging epektibo ang mutyang yan kung ang may hawak niyan ay may malinis na hangarin at busilak ang puso. Pero mamaya na tayo mag-usap. Pumasok na tayo sa loob para magamot ko na ang mga sugat mo at baka ma-infeksyon pa yan. Inalalayan si Darwin ni Lola Felicia papasok sa kubo nito. Napakasaya niya, hindi lang dahil nagtagumpay siya laban sa awok, kundi dahil nakatagpo siya ng tunay na pamilya sa katauhan ni Lola Felicia. Simula noon ay mas masaya nang nanirahan si Darwin sa bahay ni Lola Felicia dahil alam niyang wala na silang dapat katakutan. Nanatili sa pangangalaga niya ang mutya ng pangil ng asong gubat dahil yun ay tanda ng pagtuklas niya sa katotohanan at pakikipaglaban niya sa kasamaan. Hanggang isang araw, isang lalaki ang dumating at nagpakilalang tunay na tatay ni Darwin. Nais ng tatay ni Darwin na sumama na siya rito. Pumayag si Darwin, pero sinabi niya na sasama lang siya rito kung papayag itong sumama sa kanila si Lola Felicia. Pumayag naman ang tatay ni Darwin at sa syudad ay naging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Nakapag-aral siya at nagkaroon ng magandang trabaho. At sa bawat tagumpay na kanyang narating, ay palaging nasa tabi niya ang kanyang tunay na ama at si Lola Felicia. Sa puso ni Darwin
ay buong-buo na siya at wala na siyang mahihiling pa.